karon iti pasensya mi iti daytoy nga damay. O na po Diyos, iti pananigawon iti sa tuwan ng Espiritu. Paya iti panakawan ka na kami. Papangumbaba kami ato Diyos nga atong bagin ka. Awan ato Diyos kanyaman. Ang mga kapal, atong ganito'y ka Diyos na sa ulo, ipagadalan ka ka, katanda ng mawanan ni. Kung may biyak ni kumako Diyos, ganito'y problema niya sa may sa confession. Kadadalan ni isa sa ulo, sa magpamanulaan ng Diyos. Ang kayat ng mga biyak ng magsurot, ipagadalan. Doon ka na kami ako Diyos, ipagserbilang ka, nawaya kami. Nung nalpas niya amin, kay-kayat niya ako Diyos. Sikalan ako Diyos, ipitalan mo. Hanga sika, hindi prioridad bila tayo, hindi bagim, ikirig namin doon kayo. Mabuti kayo pa ako Diyos, mabait kami unay. Hindi na santuan ng trono, hindi grasya ang kasi. So nga, ito kung daw ay pagpakasi kami. Nakawalan na kami. Sabay kumako Diyos. Pamabalbaliwan kami. Nakuha ko Diyos, kalagito'y dala. Masuplisiti na ugali. Attitude ng behavior. Tulungan na kami ang kasabay sa kasimbahan. Nagkangaran kami ang kasabay sa kasilaw. Kaya so ako Diyos dinalawan. Tinatili ako Diyos na chapter 5 in Luke Canaan. Salamat ako Diyos. Ipinito yung pribileyo. Dawalan kami na si Kain. Sulit mo, ipinito yung kami. Ipinito dawalan. Pinapatimandalan ng Diyos. Salamat. Okay, so mas na kaya ko may conclude tayo malagos in chapter 5 at tayo mabalin, ang mga mabalin nga ito kakda ito kapoy iti verses 17, 18 to 19. Actually 19 by 20 is a very important information na tungal na isa para tayo mawakan tayo naman. Because in comparison with other books, passages in the Biblia, mas tinapuran na ito'y na Bible teachers, church theologians, kung kaduan na church members, the statement ni Apostle Paul in Romans chapter 10 verse 4. So may gano, ham tayo nga tadalan ng paspasalan iti Biblia na nalakan tayo nga mamati iti magpada iti mga kasabaw ito mga isusuro. But if we are going to analyze ito in chapter 5 and compare it with Apostle Paul's statement para kada ito'y na believers in Rome. Anya nga tatikayan ni Apostle Paul, kontra na nga ta, diya imbaga ni Kristo, no sabali lang, hindi pa nataawat, na ito'y na interpreters, no theologians, no Bible teachers, nga nangirugi. Iti sistema, iti doctrine, nga surugan, iti simbahan. So dito ito nag-create iti nagado nga kung muna tayo dyan nga theology, ito doktrina, nga isugan ito iti tinimul, iti simbahan, ang gana taktak. So nga ano iti membro iti simbahan, nga awan ti commitment na. Ano iti mga magbagang na namati, nga uray saan ka nga ma-involve iti ministry, di balik na tayo salakan ka at mapangkay dyan langit. Apay nga dati kaswida na pamati ng kapanunutan iti na tao because of wrong information or wrong interpretation. Ito'y lang ang statement in Matthew chapter 5, 17 to 20, comparing it with Paul's statement in Romans chapter 10, verse 4. So ito'y iti lesson tayo na nagsama. Okay? So, ada, iti may sagamin nga pa, muna kada kayo, dahil kay may sana lesson tayo o 2 or 3 lessons nga ano na ito yung na church fathers
nga nangyayrugi iti simbahan isuda iti kunatayo nga tinangas iti katao kaputa nga baknanda, kaputa mas advance iti kapanulutan da, kapu iti influensyada, namati na kinyada. Even though makita tayo malagitoy na sa bali iti rangkada because ulak karon iti mental filter. Mostly kadagitoy na church fathers but they are anti-Jewish, they are anti-Hebrew, they are anti-Semitic. Antang kaya, so nga, nirumuar jay sursuro, ito teologya, nga kaduang kada tayo kung tinaksiptan tayo kung namati tayo, that we do not need the Old Testament because we are living in a New Testament. So kapuna dita kat adu iti saan nga magbasa, saan nga mag-adhere, iti commands with instructions nga nailanan. Dito ay Old Testament, iti konsepto iti kaduan nga tao kat jayro iti baga ni Apostle Paul iti Romans chapter 10 verse 4, but that was not actually addressed to a Gentile church, it was addressed to a Jewish believers. Dito ito binasa, chapter 8, chapter 9, and chapter 10, iti libro iti Romans, tumtumbo mo tayo dyan, kapasano nga ka-espesyal iti Israel. And yet, para kalagin dito na Gentile believers, they just pick that portion of scripture, verse 4, to mean ilan for them. Mabalik na kay Tibit, Madin. So pagkibasa kay Romans chapter 10, verse 4. Christ is the end of the law. Yan ituloy na. For righteousness to everyone that believe it. So kanya ka di magpagan ni Apostle Paul. Apo tayo na ni Apostle Paul was highly educated. Kuna nagaroon kay personal na statement na a Pharisee among the Pharisees. A Hebrew among the Hebrews. And yet, in fact, in spite kada ito ang qualification ni Apostle Paul, nagkaroon pa iso nga iti ko nato yung masteral degree with no doctorate degree kini Gamaliel. But makita tayo no kasano ka-influensya ni Gamaliel during his time. Nga ni Gamaliel, ag sa ulang iso na denggan na ito'y na law-making body iti ili nga Israel. So sikaman ti agad iti teacher mo nga isuna kat he is the number one nga kuna tayo dyan nga lawmaker isuna iti top-notch nga lawyer iti Supreme Court. Kat isuna iti teacher mo kat iti ma-accuse ka nga sabali iti pamating dahil ito nga teacher kat iso iti makter. Kat aming accusers mo they are the best kuna tayo dyan ngayon gapot na dyan teacher mo highly regarded and mostly respected in Manada. Have that picture in mind. Kastoy the qualifications ni Apostle Paul. So he knew everything about the Word of God. Yet para kada ito'y nga New Testament believers, kada tayo nga church people tata, we rely, yung kung karon, we factionalize and we divide scriptures. Kita nyo, ni Apostle Paul mismo tinaibaga, am I for Paul? Am I for Paul? Am I for Apollos? Ano nga mo, that you are all Christ? Hindi ko kayo pag-aari, hindi kayo pag-aari ni Apollos, hindi kayo pag-aari ni Barnabas, o kung sino man ni Peter, o kung sino man sabi niya, kayo ay pag-aari ni Kristo. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Yet kada tayo, akas adadalan tayo, kung basbasahan tayo yung Bible, gapo garot, don't you change it because this is a very important lesson. And I'm hoping and I'm praying that will change your conviction. Hapay na kaan mo nga maitid.
iti gusto nga panagdayaw kini Kristo, iti wagas nga kayat na, tapno saan mo nga sursurutan, iti wagas nga kayat tayo. Because most of us, if not all of us, will serve God only during our most convenient time. We participate in any ministry if we are free. Ang tayo nga mo, nga hindi makaitad, hindi biyag tayo. Una na karoon dito pinasa tayo tatay. Do not swear, neither by heaven nor by earth, nor even in your head, because you cannot even make your hair white or black. Kaya ang kaso na statement, that is the statement of the Lord Jesus Christ. Yung kada tayo naglaka, hindi araminan tayo. Wala tayo, may tayo nga nagtugaw dito yung sipan, nagdunod iti kasaba, nagserbi tayo kinapo Diyos. But is that really serving? Is that really worshiping God? So sabay kumata, makita tayo ay, kaya gusto niya po Diyos ka tayo. Nagyaman tayo, naniladawan kita, awat sa bali do saan nga iti, instead na mangisalahan na tayo awat sa bali do saan nga ni Kristo. So our lesson for today is all about the most misunderstood and critical portion of the Scriptures. It's actually a continuation, but we will be dwelling on these verses alone. Before we proceed further, because awan kitaan tayo, but actually awan in church na mag-display dito Uray kapag kayo di siya sino man kasimbahan na mag-display in Matthew 5:17 to 19 and compare that with the statement of Apostle Paul. They will neglect the statement of the Lord Jesus Christ, or they will uphold the statement of Apostle Paul. Or the other way around, they will uphold the statement of the Lord Jesus Christ, and they will neglect the statement of Apostle Paul. Nung kita kayo kakabsat, there is no contradiction in the Scripture. Because if there is one contradiction in the Scripture, it is not a Scripture anymore. Maawatan tayo. Saan nga nagitag iti Diyos? Iti maysa nga Constitution and bylaws, when maysa nga lintag instruction, nga ado iti kamali that you need to amend. Otherwise, to kasya ipamating, you will soon be converted to the Church of the Latter-day Saints. Because diha iti teolohiya, iti founder iti Church of Latter-day Saints. Sino diha ini? Ini Juan. Magapo iti apa, iti namati, iti Old Testament, kan New Testament, kan saan nga pagkipinahawatan, na ito'y nga theologians, he created his own theology, nga masapol, nga ada iti barong revelation that will amend everything because there is a seeming contradiction in the Bible. So he came up with that idea nga Mormonism. Isu kasi ka, ibagbagang ka baptist ka, dumtang dito gundaway sa kanto nga baptist. Kung saan garot ka madanagan, apay nga dyan buntok, at nangawis na iti speaker na sa nga baptist. So what is happening now in churches today? Hanan nga dyan kung kuna tayo nga exclusivity. Nudi ka dyan basta dyan nalaing. Basta dyan kung kuna tayo nga mabigbigbi umanayon dagito'y nga speakers. Sa ni kakabsat, tanong sino pa iti adagamin niya muna, sino pa iti magipapakati nga magibiyag iti Biblia, isuda iti muna tayo nga less known God, lesser priority. And that has been the case. Iti Biblia all throughout history. Kasapulan lang, dagito'y lang ari, dagito'y lang ang propeta, yung adlahay kinadagsan nga problema lang. Kasi kayo magpaksa. So sabay kumatag, paano dito, iti mentality, iti maysa, nga namati ng nangruna, iti Bible Baptist believers like you. So welcome to our lesson this morning. Very critical. Nga bago na
intod na ito yung statement that una na kalag ito yung sinurot kinyan. You are the salt, then you will be the lamp. Haan nga mabalik ang sinukat din. So napagadalan tayo na tayo nila Sunday, the importance of God's Word in its very order. Verse 13, you are the salt of the earth. And in verse 14, you are the light of the world. Before you can be the light, you need to be the salt. Ibig sabihin yan, bago ka agramara na kasmaysa na silaw, you must first live in purity. And you cannot be a good light, and you cannot shine as light if you are living in compromise. Because salt affects you. Preservation. Sanctified. Dapat yun. Nasa-sanctified tayo eh. Ang problema sa atin, pupunta tayo sa araw ng linggo, punong-puno tayo ng kasalanan, hindi nga tayo lumukod eh. Hindi pa tayo umiyak sa ating panalangin, hindi pa nadurog ang puso natin sa salita ng Panginoong Diyos. Bakit? Because of mental filters. We live from Monday to Saturday doing our own thing. We have forgotten about God. We only remember Him during breakfast, lunch, and dinner. We even neglected to read His words. Ang daming Bible na naiwan dito pagkatapos ng service. Ang Bible ko, iniwan ko dito sa pulpito because I have my other Bible there. And all yung niregalo ng mga kaya ba yung nagregalo dito? May wala ulit magagamit. Lahat ng klase ng Bible translation nandito. That I prefer King James. And so with the iPad. And so with my cell phone. So gagawin comes at how important is the Word of God to us. Nakala kayo, kung importante na sa cellphone nyo, pusipos kayo mga pusipos nung naluban. Saan kayo ba't na makapusipos-sipos nung kayo madalagan mo? Ayan na dyan Bible. Sanay nga, makikita yung kibiyag kayo kasi may sangan na mati. We try to picture ourselves as genuine believers, but in practice we are not. Paano kaya yan? Dahil hindi ka po na. Dahil ito yung statement ni Kristo in Matthew 5:17 to 19 in comparison with the statement of Apostle Paul in Romans chapter 10 verse 9. Verses 17 to 19 is the most critical and misunderstood text in the New Testament. Comparing it to Apostle Paul's statement in Romans 10:4, then a seeming contradiction formulated. Tingnan natin. Though this Matthew 5:17 to 19 is actually the foundation for understanding what Christ meant by what He said. Because later on, andito yung mga explanation ng Panginoong Kristo patungkol sa mga laws. Kung bakit niya sinasabi ito, kaya pa rin si Kristo, apa na tayo baga na dahil, di ba, among kumadag ito'y dadagay na Pharisees, among kumadag ito'y dadagay ito'y na religious leaders, among kumadag ito'y dadagay na Essenes, among kumadag ito'y na nakatao nga sinmalo kiniyana. But then because they have wrongfully understood the meaning of God's Word. Kung nagkaroon ka na kayo, nagnada iti manu nga tawon, ingana na exile da, nagsublida, awanin. Kaya sa unya po Diyos kinyaga, di ba? Napag-adalan tayo, kaya libro iti ari nga even the Word of God was lost in the house of God. Kasano nga nagdaydayo na ito yung awan iti guidelines na. So di worship in the road. So nga dukin niya dati nagbalin nga idolatrous. Ijay Biblia all throughout the New Testament, makita yung even na ito yung mga churches, they claim to become believers but they are fornicators. They are adulterers.
They are whoremongers. They are liars. And we are in no difference with the people during the time of Christ and during the times of the apostles. We claim to become believers, but we are liars. We are whoremongers. We believe in support witchcraft. Anya na ito eh. Da kayo nga magipatpatag, iti panag-agas, iti doktor, kisa kay pangmati o kiniapo Diyos. Be careful kayo because that is considered as witchcraft. Pag-aralan natin doon sa aklat ng hari, anong sabi niya? May isang hari doon na maganda yung kanyang simula. He was all victorious, but when he became so victorious, he had forgotten about God. And he relied about medicines and human doctors. And he neglected God. Kaya namatay siya sa kanyang sakit na ganun. Importante nga kahit kung may baga, kahit kung may baga, kaya nga, padoktor, tayo nga paadalan din na nagkita na yung pinong tayo. Why I'm telling that become a doctor of medicine kayo? It is because let us first trust God before trusting these things. Amen. So ang kanayan ko ay refer na kayo at naman iti pasyente, I always refer to people who believe God. So we need doctors who are God-fearing. Why? Saan na masaya iti workout? Saan na nga pag-experimentuan? And that is supposed to be our sa balik of God, because we have so much money to spare. Ginagawa natin mga gusto natin. Hindi natin alam na tayo pala nagkakasala sa Panginoon. So it is the foundation for understanding what Christ meant by what He said and how are we or we are to interpret His actions and words in the Gospels. Medyo po kami nito eh. Kapitaan nyo ni Kristo, amay ka tinagura nga tapos na ganito yung Pharisees. Awan actually kitang kayat kinyana eh. Tama ba? Tinagura nga tapos si religious leaders. In fact, when John the Baptist preaches about repentance, he was hated by people. Kaya madida kayat nga may baga kinyada nga managbasol na. Hindi natin trend na tayo church na pa. You don't need to repent, only believe. And believe without repentance is not believe at all. It's not belief at all. Hindi natin magkilang lanta. At baliw-baliw, iti-teaching, iti-tataw. Palaka nga palaka, taday tayo iti-trend kung nasunod. In the very last days, many shall depart from the faith, taking heed to seducing spirits, allowing themselves to be deceived. Bakit po ba? Because God's statement, Christ's statement, was set aside in favor of the mental filters and in their own definitions to the statements of either the prophets or either the apostles or either the commentators of the Bible. So ano yung division in the churches na? One, division na po yung leaders na susunod. So here, we are going to analyze and carefully understand. My prayer is for you to open your mind and to understand it according to what it meant. So ito na. Interpretation and translation. Magsisimula tayo dito kasi ito ang basihan eh. Dahil mga lahat ni Karosti ko, kaya awan na kita mamayat nga agsura. May usapan sa amin din ang ikarkargaan nyo. Last na ito yun eh. Sulit natin ni Karosti na, kita naman. So adadya ay word nga Tagalog. Kaya Tagalog. Kasi kahit nga sa di Katalo sa Tagalog. Ang nga kontra. Saan ko sika nga karibal? Saan ko sika nga kalaban? So Katalo, hindi tayo magkatalo ha? Nada. Love iti Katalo iti Greek, it means abolish, overthrow,
or destroy. Yan. So, kung yan yung katalo, ano yung sinasabi nilang katalo? The word nomos and prophetess. Okay? The word nomos and prophetess is actually Greek words that means law and prophets. So, gapo iti Greek mindset, kan Greek understanding, nang nangruna tadagitoy da nga nanguna nga church fathers, I've been telling you before, hayat da nga irisan iti Jewish influence iti Biblia. Sa dayta iti rason apay nga iti may baga, we are a New Testament people. We did not worship God on Sabbath day, but we worship God on the Lord's day. Mali po yun na rason. Any day we can worship God. But there is a special day that God appointed. Amen. And He called it to be a Sabbath. And that is the seventh day. So yung nag-worship ng seventh day, hindi natin pwedeng sabihin na hindi sila believers. Bakit tayo nag-worship sa 8th day? Because even in the Bible, the people worship on the first day of the week. Today, that is the celebration the world is actually practicing. Because of the resurrection, Sunday or day of the Lord. Pero diyan sa Biblia natin, sabi ko nga sa inyo, sa Book of Acts, nag-ano sila. Meron tayong mga verses dyan, kaya hindi natin pwedeng sabihin na mali yung nag-worship na 7th day at tama yung nag-worship sa 8th day. At ang rason lang natin ay because we are a New Testament. There is no such thing as like that. Nasabi lang ng mga tao because they try to distinguish and separate the Old Testament from the New Testament. But the Bible is complete of 66 books. Amen. Amen. Di ba tayo lalo, dapat kumama mindset tayo. Kung reasoning tayo is, we also have the reason to worship on the first day of the week. Because they gathered and they gave their tithes and offering on the first day of the week. And they anticipate. And they want to commemorate the resurrection of the Lord Jesus Christ on the first day of the week. So with that reason, makita tayo that we have not contradicted the Scripture. Amen. Kaki-accuse, panangakusa, kagito'y da na 7th-day worshipers kada tayo is mas na tayo kanong nga katoliko. So nga dapat ang muyo itirason, ang nagkaputan ng worship kati Sunday, katoliko kan. Amen? Ako yun yung statement, di ba? Na naging statement may magpagada nga dito da iti duwa nga narratives o duwa nga statement and then you will have a conclusion. Nawatan niyo? Yung statement ka number 1. All cars have engine. Is it true? Is it true? Then Toyota has engine. Is it true? Therefore, all cars are Toyota. Is that true? O yun. So masapong nga, amo tayo nga maka-analyze ka rin ibigan. Pagkapuntahan tayo nga at basbasa, tayo nga adalan, aksiparan tayo lang. So, papatay dito yung lesson tayo tata. Nomos and prophetess, dalo in the prophets. The problem with nomos, or what we call law, is that the term gets used in many ways in the Bible that seemingly or seems to be the same. Na parang parehas. Ito na, anong example natin? Nomos is used to translate the terms. The Torah, the Law of Moses,
even the oral law. For the church, there is no such thing as oral law. But for the Hebrew people, there is something as oral law. At ito yung mga Pilipino, at na ito eh. Anya di dyan. Anya di malagipyo. In our own culture and tradition, anya nagiging mga oral laws that's being translated from generation to generation na generation na tataka, very rare. Nya. Jay agdayon. Amoy yung agdayon. Jay idayon na, hana nga maibasa because hana kay surat na ito eh. It is translated by hearing. Iso nga iday-dayon da, dyan ang ganda nga istorya. So nga, pinudunggan nyo na ganito nga, dyan ko lang actually nga na-appreciate na ganito eh. Hindi ka kakuha kahit nga dunggan. But when I study the Bible, ada kahit na ganito eh. Ada na ganito nga, it means nga, di ba, kung na dyan Bible, iso dyan rumor, dyan iwat mo. Diyan sa ukang prinsipyo na ako, Diyos, dapat na ito yung rumor, itingiwat mo. Haan nga dapat na ito na mapukaw, apa ya, tadya tamang iti surutan iti yan na. So, andyan yung oral law. Andyan din yung Jewish law na halakha. And even the civil law is both considered as nomos. So kahit ang dami niyan, pag na-translate yan sa Greek, ang ibig sabihin niyan, nomos, pero kung titingnan natin, ang dami palang ibig niya. Yung Torah kasi ay hindi lang law of Moses. Diba? At ang law of Moses, hindi yan oral law. Portion lang yan yung natatranslate. At yung Jewish or halakha is not actually all Torah. Depende na ta dyan teachers na. When you master kung nagkaroon, nga ng disciple kinyada. Because we have studied nga ni Jesu Cristo, God He chose, dagito na nga disciples na. While the rest of the master before the Lord Jesus Christ, it is the disciple who will choose their master. Kat kini Apostle Paul, titinyos na nga master na, winong teacher na, it's Gamaliel. Before Christ came in this life. Matarusan tayo. Masusurutan nyo. Ipagpaga. No apay nga na ito eh. Na Jewish law, dipindi tayo tayo master mo. No dyan parang understanding ti master mo, pati iso ti sinurot mo, isumad iti isurunakin ka. So that is not equivalent to what we call the Torah, which is actually the law in the prophets. Amen. Masusurutan iti pagbaga. Panuhan mo masusurutan iti bagayan galing, pastor, ako mamawatan eh. Rather than nagmumulagat ka lang, and then at the end of the day, nakikita ko sa pamumuhay mo, hindi mo pala ginagawa kasi hindi mo naintindihan. At sinabi ng isang sikat na pastor, ang problema ng mga mananampalataya ngayon ay hindi kasalanan. Ang problema nila ay ignorance. Hindi natin naintindihan eh. Why? Because instead of focusing our attention to get understanding, we ignore it. Bakit? Kasi wala namang pagkakapirahan dyan. Ganyan yung mentality natin. Hindi tayo makakapira dyan. Hindi aasensyo ang buhay natin. Hindi natin mahahawakan yung blessing na yan. Hindi tayo magpupursige. Hindi natin alam na ito pala yung buhay natin. So and even the civil law, so ang puti yung naging the civil law, and each tribe, in each region, they have different civil laws. Nawahan tayo? But kasta iti practice iti Pilipinas before nagbalin dito yung republic. Sabali iti ugali, kalintag iti Muslim, sabali iti lintag iti Bisaya, sabali iti lintag iti Ilonggo, sabali iti lintag iti Katagalugan, sabali iti lintag iti Ilocano, sabali iti lintag iti Taigurutan. But when we became a republic, numuwar na ito yung muna tayo mga constitution in Bibles, ngayon so tayo iti surutan tayo, and dagito'y mga civil laws, iti different tribes and different muna tayo mga ethnic groups, it will never supersede no anya jay constitution iti Republic of the Philippines.
Right? Right? Nung hindi nangalang kami iti kwa, kaya apply kami iti may authority to solemnize. Adangay kay aday jay nga makita tayo aday jay consider tayo so pagmayatan na kay constitution tayo aday jay certain jay nga no jay may sa nga lugar kat iti-practice da kaya kung kuna tayo nga tribal even though sikat ni tribal leader ang nga pastor at kaya mga nang solemnize masapon nga register kalata hanggang mabaling nga nga register apa ya tapno jay marriage certificate mag-issue tado ta iti nagkasar karon daw ti marriage certificate eh do kapo iti tribal nga way iti panagkasar di nadapda inaccept data iti society para kanya da kalaysan dapat in the eyes of the law wala silang certificate mawatan tayo so hanggang mabalin nga jay adda jay ugali tayo nga mabalin na nga isubmit tayo para iti approval iti national government. Dito ka na hanggang mabalin nga i-insist tayo eh. Hanggang mabalin nga nagkasal kami hindi, kasama ko nagkasal, nagpalanos kami. Awag ipalanos ko dyan iti Pilipinas. So masapong nga may kalaysan, masapong nga dati papilis na. Itindaga, kasama tayo mabalin nga, walang nga, ginawin ko dati, mali ko dati, masapong nga mapapilan. And that is the way we should understand the Word of God. Hanggang mabalin nga dyan, payat tayo. Hanggang mabalin nga base dyan, teacher tayo, maasi kumaji panakaawat at panangagal tayo sa saon niya. So dito yung kakapsat, when the term law and the prophets are combined or coupled together, ito siniparit ko kasi nomos and prophetess. Siniparit natin yung nomos, ang dami palang ibig sabihin niya. Ngayon, pag kinumbine mo ito, it refers to the entire Hebrew Bible. It's not a government document already, but it becomes a God document. When you combine the law with the prophets, hindi lang yung law, dapat kasama yung prophets. It is referred to the entire Hebrew Bible, which is none other than the Tanakh, or the Old Testament, which is actually the Bible of the early church for almost 300 years before any Bible or New Testament was even added. Nung mga tata, nga iso kaya na ito Bible, dagito yung nangunguna, dagito yung apostles, dagito yung disciples, it was their Bible. Yun apay tata ako na, dagito yung ako, we are a New Testament people. Was there ever a command that says like that? There is none. But doctrines created it. The problema tata, we prefer doctrines because of the light and heavy responsibility. Natural mindset, the natural nga karakteristik iti may isang tao, diyan nalaka nga aramidon, di kayat da kisa diyan narigrigan. Amen? Masusurutan nyo. No, at pa-exam diyan may isang teacher, kung nakada kayo, di ba, dahil kung dawayan, yan di kaya tiyo, may salang nga problem, nga mag-usar kayo iti lima nga formula. When yung lima nga problem, nga sa gagaysa nga formula iti usurutan nyo. Ano natin kaya tiyo? Ipiliyan tayo dyan lima nga problem. Bakit po ba? Mas greater chances tayo mapumasay. Diba? Kasi limang formula ang gagamitin mo. Pag pumalpak ka sa isa, mayroon ka pang pag-asa sa apat. Paano yung isang problema, pero yung gagamitin mo is formula number 1, formula number 2. Nagkamali ka lang sa isang formula, mali ka sa lahat. Iyan ang prinsipyo ng salita ng Panginoon. Nag-violate ka ng isa, yung violate it all. That because of the concept of easy and hard, preferential, yan nagkaroon ng tinatawag natin doctrinal differences. Okay, so if Christ
is not abolishing anything, then what is He doing? Anong ginagawa ng Panginoong Kristo? Kasi sabi dito, think that I am not come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. The word sklero, it's again another Greek word. In Greek lexicons, means to make full, to fill up, to make it full, or to complete. Now, dati may isang container, masapol nga mapuno. Masapol nga mapuno. Nung kumalugan, di ba, dahil dispatcher? Dahil dispatcher? Mapangalugan ni Trinidad, duwapay! Tanupay! O, dito trabaho ni dispatcher. Dito trabaho dahil masapol nga mapuno. Masapol nga punuon dahil lugan sa tuwang lugar. Lumadadagay na lugan nga express. Ang nga napuno, mapagdan, tatati kaya tayo, di express nga kanayon. Di ba, apa yan? Agdardaras tayo eh. Nawaywaya dito gawin. Kaputa di kaya tayo, as jaymod iti, pananawat tayo ti Biblia, dapat express. So ano, kasano nga nalaka nga, awatan dito, kasano nga nalaka nga, patiyan dito, isulanan, anya diay, no, anya ting bagada kada tayo, isulanan. And we do not say, search the scriptures to find out if what is being told to us behind the pulpit is in the Word of God or not. Because quoting verses upon verses is not actually scriptural study. And the quote ng isang verse line, it is actually they are just supporting. Diyan kaya daw ibaga. But actually, if you will read it, that is not the context of the verse that they are quoting. Minsan kasi kaya tayo, sabi ko na nga, uy, biblikan mo timan, tada jay text nga note na. Di pala sa mga, i-quote mo ti ko na na, and Judas hung himself. Di ba, biblikan kaya pakamatay, because Judas hung himself. Kaya tingnan natin, nakakukot mo ng scripture, ganyan pa. So dito yung ganyan pick up shot, we must come up with a better mindset and understanding. It does not mean to terminate, to stop, or conclude. Kasi ito ang pinaka-meaning nila. I did not come to abolish the law, but to fulfill it. Tinag-iminingan na ito itinaduma, He came to terminate it. Ano ang basis nila? They did not read Matthew 5:17 to 19. They prefer Romans 8:4. For Christ is the end of the law. Anong praise yung sumunod? In for righteousness to everyone that believeth. So yan pa talaga ang sinasabi ni Apostle Paul. And Apostle Paul either contradict the words of the Lord Jesus Christ. Sige man. Anya iti prefer mo, yung statement ni Jesus Cristo o yung statement ni Apostle Paul? Agpili kayo man tata. Ano yung makasaw niya? So, because uray na tayo confused. Nakapay nga confused tayo because we did not read the Bible, we did not want to understand it. I keep telling to you one iti contradiction in Biblia. Jesus Christ did never meant to contradict any kalagay ng prophets. And the disciples did not ever meant to contradict the word of the Lord Jesus Christ. Pero bakit mayroong ganyang interpretation ngayon? Because of preferences and doctrinal difference among the churches that was established by human leaders. Saan nga pliro?
isinurod na. It's the other word that seems to be the same. And that word is telos. Telos in Greek, when it's translated is end. Ito inusar na jay in baga ni Apostle Paul. End. So kung na jay Romans 10:4, for Christ is the end of the law. Tama ba? The word katilos, end. Nung kitaan tayo, iti much broader kahit nangasawan gayam, iti end. Because end is just one word translation eh. Iti kahit nangasawan iti tilos, mas adupay iti ibagana, meaning aim, goal, or purpose. Who is that? The great teacher, the great Aristotle. He defined telos in teleology. Which is a study of people in their behavior, in their characteristic. He used the word telos, the aim, goal, or purpose to attain something. So, kung saan tayo lang ni Aristotle? Nung saan tayo yung definition, na saan lang at end, but let us replace it with the word goal. For Christ is the goal of the law. For Christ is the aim of the law. For Christ is the purpose of the law for righteousness' sake. Then there is no contradiction, right? Tama ba? Pero parehas na telos yan. Telos yung word na end at yung word na aim or goal, parehas na telos yung foundation nila. So masa kung maawatan tayo, ako na tayo, awan iti contradiction. Tanong ko na tayo, nung kuna ni Kristo, yung statement na ni Matthew 5:17-19, na I did not come to abolish or to destroy, I did not come to terminate, but to fulfill them. And then kuna ni Kristo, He is the end of the law. Then there is contradiction. Nung kita tayo a much better understanding, let the statement of Christ remain the same, and let the statement of Apostle Paul have its more elaborate meaning. If Christ is the aim, if Christ is the goal, if Christ is the purpose of the law for righteousness, then everything what the statement in the Bible supports. Bakit ba? Basahin mo yung Romans chapter 10. Mababasa mo dyan na yung pananampalataya lang. Ako nang gawin ni Apostle Paul. Kung kita nyo dyan Romans chapter 8, datayo nga Hebrew. Hebrew is una eh. Datayo tinaitadan dyan law, datayo tinakadangag iti sa ni Apostles. Among all the people of the world, how privileged you are. Ngayon, kung na later on, haan nga all Israel are saved. Makita nyo, by understanding lang niya, handa mo i-count lang niya 10-4, but going back na ito na may statement, we come to the point, hanyang may panglastog mo na kayo katribyo kayo. Kat-righteous kayo. Because righteousness only comes in the Lord Jesus Christ. So that is the meaning of it. Hang na jay meaning na kinreate iti doktrina that the Old Testament is abolished because of Romans 10:4. That's wrong. Amen. Go further and read it. Kikita mo kung bakit sinabi niya yan. Kasi nga, ako iti mangibaga that because of their Jewish heritage, they are righteous and they are sanctified. Nakarosan tayo? Nagrigat nga eh. So ako nagrigat ka na tayo. Aapay natin yung mabalbaliwan. Urong-sulong ang Christian life natin. Sinasabi natin believer tayo pero nananatili tayo na fornicator, adulterer, liar, surmongers. May mga bakla pa. Kung kayo magbabakla kasi wala pa tayo ngayon.
Pagkatapos sinasabi mo, at one day in your life, you have received the Lord Jesus Christ, but later in your life, you become one. Support of LGBT. How would that be? So political correctness is much more preferred by people who claim to become believers but does not know the Scripture. Anong sabi ng Bible? In the very last days, you shall be. So therefore, since the early church fathers were composed of Greek with anti-Semitic mindset, Romans 10:4 defined by them to mean what they want to achieve. Yan ang rason. So na-mention ko sa inyo, out of, I think, 5 church fathers, lahat sila sikat, pero meron isang nangangalan na Eusebius that has a Jewish name. Meron siyang sariling understanding, interpretation, pero hindi naging popular yun. Bakit? It is not true Gentile. So kitaan tayo, tas tayo mga kastoy. Anya ititema tayo, sila ito yung lesson, mental filters. We filter the scripture and we want just to collect what is favorable for us, but we are never warned by the most important words of the Lord. The warning, we do not want the warning. We only want the encouragement. Tingnan mo, mas maraming warning sa Biblia kaysa sa encouragement. With these mental filters, the church for centuries chosen to believe and accept Romans 10:4 over Matthew 5:7. So yan ang sinasabi nila ngayon, rightly dividing the word of truth. They even quote the scripture to support their misaligned thinking. Rightly divide the scriptures. Ano ba yung scripture na sinabi sa Bible? Ano ba yung divide? So kung hindi natin alam na yung culture na palaging ginagamit sa Bible ay agricultural culture. It is not an engineering culture that the word divide is to divide. But the word divide is to plow and cultivate. Gabyunam araduan to bring the best suitable ground so that the seed will grow. Yun ang pinaka-meaning ng divide. Rightly dividing the word of God. Hanga day sa pensayan no di kita dig deeper and see what really the meaning of it. Amen. Are you following? Sa ano masayat nga bilbil dito mo. Importante dito yung lesson, kung maawatan nyo dito yung lesson, saan ka nga remain na kaslakin ka? Diya karami ng tata. Kaawanti ka, kaserbi-serbi, makas may sangan na mati, isimbaan, ay ipilpilit mo na ta, dyan mindset mo, ngayon surukin ka, kikipastor, nababairo, korap. Nga pa eh, nararami na dito yung surusurutan tayo nga, leaders tayo. Apa yung awat ibutang na the scripture, and yet we follow what they say. Hindi na tayo natakot eh. Katulad din ng mga leaders natin na walang takot. Ganun din tayo ngayon. Hindi natin alam ang pagsilbi para sa Panginoon ay buong buhay. It is a lifetime commitment to God. Hindi yung kung kailan ka magre-retire sa pagsilbi sa Panginoon. Hindi. May trabaho ka, estudyante ka, standby ka, magsilbi ka sa Diyos.
anak ka, nanay ka, tatay ka, binata ka, magsilbi ka sa Panginoon. That is the very purpose why we should know the Word of God. Amen. Sabi nyo kasi may part-time, may full-time, may secular. Tanggalin nyo lahat yan. Kasi hindi niligtas ng Panginoon yung spiritual life mo, pero yung secular life mo, naiwan. Hindi! Hindi ka niya iligtas. Pag andito ka lang sa simbahan, paglabas mo, gagawin mo na ang gusto mo. Hindi po ganun. Kung anong buhay mo dito, kung anong attitude mo sa loob ng church, yun din ang attitude mo sa labas. Kung ano yung attitude mo sa labas, yun din ang attitude mo dito sa loob ng church. Hindi yan pwedeng magkahiwalay. For the Hebrews, in Jewish believers, Romans 10:4 says, makinig kayo dito, for the goal at which the Torah aims is the Messiah, who offers righteousness to everyone who trusts. Yan yung Jewish Bible. Yung ibig sabihin ng Romans 10:4 na yan, ikumpara natin sa Gentile understanding that the end of the law is Christ. Sa kanila, the aim of the law is the Savior who offers righteousness to everyone who trusts or believes. So yun bang ibig sabihin niya? O pinutol ng Panginoon yung law? Sagutin niyo! Huwag kayong tutulong-tungana. Kasi later on, ano makikita mo yung statement niya? Binasa tatatay, alati ko na jay. You have heard that it was said of them on the old time, thou shalt not commit adultery, but whoso looketh after a woman, and lust after her, has committed already adultery in his heart. Did he abolish it? Did he end it? Kasi nag-quote ka lang ng isang verse, hindi mo binasa ang buong konteksto niya, you develop your own theology and your own doctrine to support your sinful lifestyle. And then kung nakita Duma, he created a new law. He did not create a new law. He expounded the meaning of it. Kasi sabi niya, not one jot nor tittle ng salitang ito ay kailanman hindi matutupad kahit magunaw ang mundo. Kaya lang sa atin ang Panginoong Kristo, how strict was His words. In mind you, yan yung tinuro niya. The first time He teach. Ito kagad yung statement niya. Kung naman yung isa, the words siya ay ipupost na tatat sa social media. The reason that He died was because He loved us. No. It was not His love for us that He died on the cross. It was His holiness. He is such a holy God na yung holiness procedure ay ginawa ng Panginoong Kristo to give salvation for the most wretched, the most wicked, and the most sinful person like me and you. Amen. He became the Lord. He became the priest to fulfill the requirement of the Old Testament. Pagkatapos na parang, inibig niya tayo. Nag-realize tayo sa pag-ibig ng Diyos, kaya kahit balasubas ka, inibig ka ng Diyos, hindi. Very conditional. Lahat ng statement sa Bible, I will bless them that blesses me. Sabi niya eh, I will love them that love me. Always. It's not one way around. Problema gabi. I-equate tayo your salvation to mean everything.
qualification iti may salakan, isuti mo na talaga na nagbabaptas. Kahit na magpaligid, baga man ay salakan ka, no saan mo nga inamin, kasi kahit man nagbasol. Without admitting that you are a sinner, you are not qualified for forgiveness. Naintindihan natin? Yun ang gospel eh. Bakit ka kailangang mapatawad? Kasi may kasalanan ka. Ang isang tao walang kasalanan, he is in need or she is not in need of salvation or forgiveness. Amen? Pagkatapos, minali natin yan, sinasabi natin, iniibig ka ng Diyos. Hindi po. Huwag natin unahin yung pag-ibig niya. Unahin natin ang sinasabi, kailangan natin mapatawad kasi tayo makasalanan. At magpapasalamat tayo at siya ay nag-provide ng means and ways for us to be saved. Amen. Nagrabaw kami, di pa nangaputin, salvation. Iso nga nagrabaw, tikas tatay mo nga mamati. Hantay mo ma-accept that even in the ordinary moments, katulad ng camping natin, I tell you, miracle still happens. Umulan na napakalakas, nabasa tayong lahat. That was the first, second time pala. Nga dyan yung babalo, nga nabasa-basa, hanggang sa brief. Buong damit ko, I did not change. Nakatulog ako dyan. Payaya, na-dry eh. Di ba, nakanino tayo? Na-dry. Then because we prayed, sana kumasya yung tubig natin. Yun pala, sinagot ng Panginoon. Umulan, para rin makasya yung tubig. Para may gagamitin pa. Sasagutin ng Panginoon yung ating mga panalangin sa wagas na hindi natin naiintindihan. But you can only understand it if you see it. That is a miracle from God. Yung ba sa inyo, nagkukumpit, pampira, nagpunta ako dito para mabasa lang. Marami sa inyo, gusto na siguro umuwi doon eh. Ipikira sa kaya dalugan, may kilita, tayo na rin daluglugan ngayon. Ito tumaray ka, kakaro ka nga mabasa. Nakadugan. But we stood our ground. Nobody got sick. Nakala, dito pa naman natin yan. Okay, kaya sa ating change eh. Pagkaputin na po doon, may narinig na rapin. Pero ito mga kalakay, wala nyo makita na even these things, God is talking to us. Para sa iba sa inyo, nakukuha lang yung camping na yan. Sabi ko, kasi kung kalukuhan yung nasa isipan. For the Gentile church believers, even the most of church today, says that Paul makes it clear that Christ ended or terminated the law is correct. So, yung tinanggap ng mga Gentile Jews. Kasi nga sa anti-Hebrew at anti-Jewish mindset ka. Diba yung baga kada kayo sino dyan ni Marcion. And then, si Maruno, nag-alpag against the teachers ka and then one of them again is another Chrysostom. An early church father who was not advocating the Hebrew and Jewish element of Scripture made his commentary on Matthew 5:7-10. It says that Christ brought in a much bigger law than what was written in the Old Testament. Sabi ni Chrysostom, naghiyumay ni Kristo iti mas mayat nga lintag wino disiplina isa di Old Testament. He acknowledged verse 17 but went on to defend the doctrine that the law was not for the church. Ato, tikas nila tatak. The law was for the Hebrew people, the Jewish people. We are not obligated to follow the law. Yun ang sabi nila.
Ano ba yung law? Di ba yun ang instruction ng Panginoon? Sabi ng mga Gentile teachers, we are not obligated to follow the instruction of the Lord Jesus Christ. Bakit? Or the law of the Old Testament. Bakit? Because the Lord Jesus Christ brought in a new law for us, which is much better. Ngayon tingnan mo, much better ba yung sabi niya? When you look in lust, you have committed adultery. In the Old Testament, it is the act of doing. In the New Testament, it's merely thinking. What is better? See? When you convert, diyan tayo kagayam lang ha. Kailangan ko matigas na. And you begin to hate, diyan tao ka dati kasi na, you become covetous. In the Old Testament, it is diyan kaalahin na talaga. Tapos, magdaan ka, diyan kayat mo. Yung in the New Testament, apal mo, gurangan diyan tao. That is covetousness. Amen? Adultery. Murder. Hating is considered murder. And most of the times, we are murdered. How can Chrysostom be right? And the Word of God can be wrong? Because the people do not read the Bible. Just like you. You just follow what an influential leader or pastor tells you. Yan ang kaya kung bakit binabasa natin, nagkakaroon tayo ng Bible reading. The first time we read it, 78. The second time, 76. The third time, 74. And the fourth time, 70. Oh, 71.3 na. Pabilis ng pabilis eh. So kita nyo, nabasbas-basahan tayo kaya natin at we get more familiar with the real words. Ilan naman ka na kayo, inunan pag to joy. Because of your fried chicken, and because of your busy bodies, may mas higit ka pang importanteng gagawin. And tell me, who among all the churches following the Bible, the new church, making it count the most? What they call to be the feast of Shavuot or resurrection. But they're celebrating it twice or thrice. 3 shots in one day. Bible reading, family camp. Ano ba? So we makikita ko ng pabasit nga because most of us have grown to that idea na padasa ko naman. Awalan dyan, trikin yan. Be careful kayo tikas dyan ang mentality. You are only thrill seekers. This church is not for you. You belong to the church on the other side. Or there. You are looking for thrilling things that will gratify your emotions. Then this church is not for you. Because it's not the thrill. It is our duty to share the gospel to the others. Kita niyo? Walang nagkasakit sa inyo? Awan din na sinindi. Yan ang imagine na kayo yung pinagnanay hindi dahil kastigan. Ibaga kada kayo nung mamantay yung manin niya, makita mo dyan, kasi kayo kaulog dyan rahas. Hindi, kawan tinagtag kada tayo. Kasi dyan nga kasama, dyan sirop ti kayo, nga napno ti nagpuskuro, nga bulbulong ti kawayan. Hindi, awan yung bulag na encounter tayo. You see how God miraculously preserved us during the way. Hindi na nilinis yung daan as is, but He protected us from any harm.
Pero hindi na ma-appreciate yun. Nakikita mo yung hirap mo. The system acknowledged verse 17 but went on to defend the doctrine of the law was not for the church. Yan. Kaya na, yan yung doktrina ngayon na tinuturo sa Bible School. Yan naman yan. Yung bakit ang daming mga Bible School teachers na nag-iba-iba yung doktrina. Kalasan sa kanila, hindi na nagtuturo ngayon. In fact, marami yan sa mga nagkalat sa Bible School, hindi na nagpapastor ngayon. Yung iba, nabubuhay nga sa kasalanan. Pinagtatakpan lang nila. Why? Because of following leaders, not following after Christ. At nung bumayag ka, nag-remake ka sa simbahan, let us focus ourselves on Christ. Amen. Nothing more, nothing less. Which is the very purpose of the message of Paul to the Romans. Huwag kayong mag-focus na kayo ay chosen nation, the chosen people, mag-focus kayo kay Kristo. Yun actually ang sinasabi niya po sa mga Kristiyano sa Roma. Correct interpretation and understanding of Matthew 5:19-17, Jesus means that He will bring all the Old Testament and what the Old Testament has established to its fullest intent and purpose. Hindi kailanman niya buburahin, kakaligtaan, i-skip, inanalify, i-amen. He will make it to its fruition, to its fullest intent and meaning. Yun ang ibig sabihin niya. Deuteronomy 4:2, pakibasa. Sabi ko sa inyo, the most quoted scripture ng Panginoong Kristo is in the book of Deuteronomy. 99% ng kanyang mga quotations ay galing sa aklat ng Deuteronomy. And yet, the people say, it was nullified! Deuteronomy 4:2, ye shall not unto the word which I commanded you, neither shall ye even speak from it, but ye keep the commandments of the Lord your God, which I command you. Oh, yes. Tayo ka din na Deuteronomy 31. Deuteronomy 31. Apa hindi ka dyan nilang i-interesado? Pasurog na kayo amin ni Jesus no. Basa kagad! There arise among you prophet or a man of dreams and giveth thee a sign or a word. The signs are the one that come to pass whereof he spake unto thee, saying, let us go after other gods which thou hast behold and hast seen. Pagdaman, na sino man nga propeta o inumang isursuro, nga ito'y isurutan tayo saan tayo nga sumurot, tatati problema kada tayo, dagyaga iti sinursurot tayo, tatata manukatanan, iti kapanunutan tayo, iti panangadal iti sasaon ni Apo Diyos, nagrigat tayo nga sumurot, iti pagayatan iti Apo, because we have been following false teachers, false teachings that has contaminated our very service in the Lord Jesus Christ. Revelations 22:18-19. For I testify unto every man that heareth the words of the prophet prophecy of this book, any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part of the book of life out of the holy city and from the things which are written in this book. Kita nyo kalita-kita. From Old Testament to New Testament, andyan yung warning. But we are not paying attention. We prepare the
easy way than the right way. Jesus went on to say that even a single letter in a single word of the Old Testament will be changed or will ever be abolished. Walang ma-abolish dyan. Pero anong sinasabi ng mga New Testament church leaders today? Old Testament is for the Jews, it's all God. The church, we have the book of Romans and hindi masyadong minanayan tata. Diyan in Romans na lang tayo. Yung foundation nila. Ang katawag ko rin. Jesus tells us the consequence of disobedience and obedience. Because in succeeding verses of yan, anong mangyayari? Bago niya sinabi ang mga ito, anong sabi niya? Andyan yung blessing. But later on, he went on to say, andyan yung expulsion, andyan yung punishment, andyan yung judgment. Na titingnan mo at hindi mo alam yung Bible, yan yung ginagamit ng mga lost and found yung kanilang salvation. This is not about losing your salvation. It is all about you are not really saved. Kaya nga, hindi ko na yung Bible eh. Sure, be very sure of our salvation. Kung meron bang bagay na dapat natin isigurado ang ating kaligtasan, kasi yun ang, at the end of the day, at the end of this life, earthly life, our salvation is the most important thing. Pagkatapos nabubuhay ka, na-redeemed, nabubuhay ka, na-backslider, pagkatapos sinasabi mong ligtas ka, be careful. The wrong doctrine, number one, Christ created a new law with all its new instructions. This is wrong. Doctrine number two, that we should strive to be the least in the kingdom of heaven. Yan! Ito ang gusto ng iba. Ligtas ako, kahit hindi ako na-involved sa church, at least lang ako sa kingdom. So, paano ka na tayo sadot? Nagadot ka, di ba na yun? Nagadot ka nga, nagigas ka nga trabaho. In fact, ado ka na kayo, you for the command ito, you for the overseas, you can work for hour. Kaya naman nga, pagtrabaho ko, siguro ado ka na tayo, awan tata because you are working for hour. But when it comes to ministerial, according to the Lord's instruction, asan tayo po? Mata, kita niyo ako sa talaga na punto nga sa lakang kayo. This is these things which are above, sabi ng Panginoon Kristo sa Matthew is natin. Ito in Matthew chapter 6. Pagpunta natin sa Matthew chapter 6, ano sabi niya? Seek ye first the kingdom of God. Pero tayo, we are seeking all those to be added. Pero anong kapalit? Saluntat tayo. Mga tikararat ko dito yung church ko eh. Panginoon, pagpalain mo talaga ang mga tao susunod sa iyo. Hindi kailanman ikukompromise ang salita mo. Unang-una sa kanilang kalusugan. Pangalawa, sa material things. At higit sa lahat, sa kanilang pamilya. That has been my prayer. After the amin, let us pray. We will proceed with the presentation of chapter 5 next meeting. Ako Diyos, kamatay daw, sapay kumatay.